The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back sa ating programa ngayong hapon, Blessed Hope, every Thursday at 3 p.m. with Pastor Jonathan Altes and yours truly, Pastor Ariel Esperat. Okay? Once again, babatiin natin ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga listeners and viewers ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nakapagsubaybay sa programang ito, sa radyo, sa 106.1 FM, magandang hapon po sa inyong lahat. And also sa Facebook Live natin. Okay? Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay? And also sa ating mga lahat ng mga workers natin ngayon. Okay? Magandang hapon sa inyong lahat. Especially sa Boracay. Lahat ng mga trabahador dyan. Lahat ng mga nagtatrabaho, magandang hapon po sa inyong lahat. And also sa ating mga men in uniform na hanggang ngayon nagtatrabaho. Okay? Magandang hapon po sa inyong lahat. Dito sa Boracay, sa Katiklan, sa Malay. Okay? Magandang hapon po sa inyong lahat. And also sa ating mga government officials, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang prayer ko na buligan kamo sang Ginoo. Nga gaan kamo sang wisdom na magamit nyo man sa mga desisyon kag sa mga gawain nyo. Kung ano ang gagawin nyo para lumago naman ang ating bayan. Okay? And also sa ating mga teacher, magandang hapon po sa inyong lahat. Prayer ko na bigyan sana kayo ng mahabang pasensya sa pagtuturo sa mga kabataan. Okay? And sa ating mga doktor and mga nurses na nagtatrabaho sa ospital, magandang hapon po sa inyong lahat. Yan. Okay? So, ngayon, punta na po tayo sa ating tatalakayin ngayong hapon na ito. At dadalhin ko kayo sa salita ng Panginoon. Dito po makikita sa Luke chapter 11 verse 1 to 4. Okay? Luke chapter 11 verse 1 to 4. Now, babasahin natin. Okay? Luke chapter 11 verse 1 to 4. Okay? 11, 1 to 4. Sabi ng salita ng Panginoon, Now Jesus was praying in a certain place, and when he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John taught his disciples, and he said to them, When you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come, give us this day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone who is in debt to us, and lead us not into temptation. So amoy ni ang aton nga pagaton-an sini nga kahaponon, Hopefully, ang aton ng mga listeners and viewers maka-tune in hanggang sa matapos ang aton nga programa siningahapon. But before that, mag-pray ani kita. Father, we praise you and thank you, O God, sa hapon na ito. Thank you so much once again, Lord, sa binigay niyo po, Lord God, ng oras na kung saan po, Lord God, makakapag-share na naman po ng salita niyo sa mga tao through live streaming and through on air. Sana Lord God, pray ko ang mga nakatune in ngayon, ikaw po magabulig sa kanila. Bigyan mo man sila Lord God ng wisdom. Kag maintindihan man tani Lord God nila ang salita mo ngayong hapon na ito. Kag ikaw man po Lord God mag-guide sa bawat isa. And pray ko Lord God na tani
matapos nila, Lord God, ang programang ito. And prayer ko, Lord God, kahit sa akin, Lord God, sa pag-share ng salita mo, prayer ko po, Lord God, na sana yung mga natutunan ko galing sa salita mo, ma-impart ko naman po, Lord, o maibahagi ko naman po, Lord God, sa mga listeners and viewers namin ngayon, subong nga hapon, O God. Lord Jesus, patawara kami sa amon mga obra nga mali, Lord God, nga wala gid naghatag sang kalipay sa imo, Lord. Patawara man kami sang amon mga mali nga ginahuna-huna, sa amon nga ginaisip, sang amon mga pagpanulok, sa amon, Lord God, mga ginahambal, and also, Lord God, sang amon nga ginaobra, patawara man kami. Salamat man, Lord, dahil ikaw ang nagsabi kapag kami ay humingi ng kapatawaran, ikaw na Diyos naman ay faithful na magpatawad sa aming mga kasalanan. Lord Jesus, thank you so much, Lord. Dahil ikaw na Diyos ay maunawain, mapagmahal. And wag po namin kalimutan na hindi ka lang puro pagmamahal, kundi ikaw na Diyos ay just God. Galit ka po sa kasalanan. Lord Jesus, sining hapon, prayer ko, Lord God, na tuy-tuy man kami basta matapos ini nga programa, O God. Ini ang amon nga mga pag-ampo, kag pasalamat, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, ang message natin sining kaponon ay entitled of Loving God in Prayer. Loving God in Prayer. Now, mga listeners and viewers, mga abyan, mamangkot anay ako sa inyo. Okay? Kung mahal mo ang isang tao, ano kaya ang ginagawa mo? Or ano ang gagawin mo? Kung mahal mo ang isang tao, ano ang ginagawa mo? Siyempre, kapag mahal mo ang isang tao, siyempre kinakausap mo siya. Hindi ba? So, kinakausap mo siya. Hindi lang kinakausap mo siya, kundi nakikipag-communicate ka sa kanya. Okay? So, ganyan. Kung mahal mo ang isang tao, ano ang ginagawa mo? So, yan ang mga ginagawa natin. Okay? Nakikipag-communicate and also kinakausap mo siya. Ngayon, tanong naman, mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo ba ang Panginoon? Okay? Kung mahal mo siya, syempre naman, ang magtatanong tayo, okay? Kung mahal mo ang Diyos, yes, of course, mahal natin ang Diyos. Pero ang tanong, kung mahal mo siya, gaano mo kadalas kinakausap ang Diyos? Nakikipag-communicate ka ba sa Kanya? 'Di ba? O, ibalik natin. Kung mahal mo ang isang tao, ano ang gagawin mo? So, 'di ba kinakausap mo siya, nakikipag-communicate ka sa Kanya. Ngayon, kung mahal mo naman ang Diyos, dapat nakikipag-communicate ka sa Kanya at nakikipag-usap ka sa Kanya. Alam niyo mga abyan, marami pong mga Christian, okay? Mga mananampalataya sa Panginoon na active palagi. Example natin, sa church, yes. Pero hindi naman masama yung tinatawag na active sa church. Okay? Maganda yon. Okay? Kasi active ka sa church. Pangalawa, busy sa ministry or sa gawain ng Panginoon. Hindi naman yun masama. Maganda yon. Pero alam nyo kung ano ang kulang, mga abyan. Ito yon. Mahina lang sa prayer life. Okay? Mahina sa prayer life. Ibig sabihin, mga abyan, mga utod, subong kapunon, ang prayer, hindi lang po ito duty. Okay? So, ito po ay expression ng love mo sa Panginoon. Okay? So, ibig sabihin, ang prayer, mga abyan, okay? Expression ini sang love mo kay Jesus. Pamangkot. Okay, pamangkot. Kaninang umaga, nag-pray ka ba? Yan. Okay, so kaninang umaga nag-pray ka ba, mga abyan? Okay, so
ang prayer, hindi lang ito duty, kundi ito ay expression ng love natin kay Jesus or love natin sa Diyos. Now, sabi ng isang writer, si Tozer, sabi niya na prayer is not a substitute for works. Okay? So, prayer is not a substitute for work. Prayer is the work. Ibig sabihin, hindi ito yung kapalit, no, ng trabaho. Kundi ang prayer ay trabaho talaga natin ito. Bawat isa sa atin, mga abyan. Now, kung titingnan mo dito, sa binasa natin kanina, lumapit yung disciple kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, meron siyang ginawa. No, sa verse 1, sa Luke chapter 11 verse 1, no, si Jesus Christ, nakikita natin na nagpipray siya. Now, yung pagpipray ni Jesus Christ, hindi po yun yung tinatawag na duty. Regular po yun na ginagawa ni Jesus Christ. Okay? So, regular po yan na ginagawa ni Jesus. Kasi hindi lang na ngayon lang. Okay? So, dahil may duty siya, magtatrabaho siya. Like for example, hindi. Kundi regular niya itong ginagawa na nananalangin siya. Okay? Hindi lang minsan, kundi ito ay tinatawag natin na lifestyle na niya. Lifestyle. Ibig sabihin, nakaugalian na niya mag-pray. So ngayon, nakita ito ng kanyang mga disciple. Okay? Nakita ng disciple na nagpe-pray siya. Kaya, kanina nabasa natin, lumapit ang disciple tapos nagtanong, Lord, teach us to pray. Okay? Lord, teach us to pray. So, ang sinabi ng disciple, teach us to pray. Hindi niya sinabi na teach us to preach. Okay? Hindi teach us to preach. Hindi naman teach us miracles. Okay? Si Jesus Christ nagpe-perform ng miracles. Pero hindi nila ito, hindi niya sinabi na turuan mo ko ng mga ganito. Kundi, okay? Sinabi doon sa salita ng Panginoon sa verse 1, Lord, teach us to pray. So, ano ba ang nakita nila kay Jesus Christ? Okay? So, nakita nila kay Jesus Christ na ang kapangyarihan, okay, ni Jesus Christ ay galing sa kapangyarihan ng panalangin. Okay? So, muna ang nakita ng mga disciple niya. Ibig sabihin, prayer is powerful. Kasi, ginagamit ni Jesus Christ, pinapakita ni Jesus Christ. Okay? Now, 4 kabagay na i-share ko ngayon sa inyo sa inyo mga abyan sining hapon. 4 kabagay, okay? Loving God in prayer. Number 1, mga abyan, mga listeners and viewers natin, number 1 is loving God means desiring His presence. Okay? Desiring His presence. Luke chapter 11 verse 1. So, yun yung kanina, yung tinatawag na Lord, teach us to pray. Okay, now, tingnan po natin sa Greek word ng prayer, okay, ng pray. Sa Greek word is prosyokomai. Okay? Prosyokomai, ang Greek word ng pray. Meaning to talk with God. Okay, ang ibig sabihin ng pray sa Greek word is prokyosomai. Ang meaning naman ito ng prosyokomai is to talk with God. Ano pa? To draw near, magpalapit sa Panginoon. Okay. Tapos, to communicate personally. Ibig sabihin, makikipag-usap ka sa Kanya one-on-one, personally. Okay? So, ibig sabihin mga abyan, ang prayer pala ay relationship. Kasi hindi ka basta-basta makikipag-usap, like for example, sa isang tao kung wala kang relasyon sa kanya. So, ibig sabihin, ang prayer mga abyan, isa itong relationship. Hindi po ito yung tinatawag na ritual. Okay? Hindi po ito ritual. Now, illustration natin dito, walang iba kundi si David sa Psalms 27 verse 4. Sabi niya,
one thing I have desired to the Lord, to dwell in the house of the Lord. Ibig sabihin, desire niya, walang iba is to dwell in the house of the Lord. Okay? So, yan po, mga abyan. Una natin is, loving God means desiring His presence. Hinahanap mo talaga ang presensya ng Panginoon. Okay? Now, sa verse na ito, hindi naman natin nakikita na yung hinahanap ni David ay blessing. Okay? Yung desire niya, hindi blessing. Okay? Kundi, yung hinahanap niya, yung presensya ng Diyos. Okay? Presensya ng Diyos, hindi blessing ang hinahanap ni David, kundi presensya ng Diyos. Now, sabi ni Martin Luther, I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. Grabe naman si Martin Luther, no? I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. Kaya mo kayang mag-prayer ng 3 oras? Grabe, no? Ganyan yung tinatawag na naghanap ka talaga ng presensya ng Panginoon. Okay, kanina nag-pray ako. Umabot ba kaya yun ng 1 oras yung prayer ko? Hindi. Kita mo na? Tayo, nagpipray tayo mga 5 minutes, 10 minutes, ganyan. Okay? Pero dito si Martin Luther, gusto niyang mag-spend ng 3 oras eh. Okay? Kasi gusto niya na makita niya yung tinatawag niya, yung presensya ng Panginoon. Gusto niya makahalubilo ang Panginoon sa pakikipag-usap or sa pag-pray. Ganyan sana tayo mga abyan. Di ba kapag mahal mo ang tao, matagal kayong matagal kayong matapos magtsikahan. Eh siyempre marami kayong pinag-uusapan. Okay? Yung mga nangyari, yung mga kahapon. Ganyan. Hindi po ba? So ganyan din sa Panginoon. Kung love mo siya, ganito ang gagawin natin. Hanapin mo yung presensya ng Panginoon at makikipag-usap ka sa Kanya. Okay, so ano ang lesson natin sining hapon mga abyan? Kung mahal mo ang Diyos, hanapin mo ang Kanyang presensya. Okay? So, sa anong paraan? Okay, kay Martin Luther, prayer siya eh. So, sa anong paraan? Number 1, kay ito. Dapat magkaroon ka ng daily quiet time. Daily quiet time. Kumusta? Mga abyan, mga listeners and viewers sining hapon. Okay? Kung may ara ka sang Bible, Pastor, wala naman akong Bible, pero may Bible ako sa cellphone. Kumusta yung pagbabasa mo sa salita ng Panginoon? Kumusta ang daily quiet time mo? So yan po ang way, no? Hanapin mo ang presensya ng Diyos. Pangalawa, okay? So magkaroon ka ng daily quiet time. Pangalawa, kahit 10 minutes na prayer. Mag-start ka muna sa mababa. Kalaunan yan, okay? Magiging 15 minutes, no? Hanggang tatagal yung prayer mo. Okay? So una magkaroon ka ng daily quiet time. Tapos kahit 10 minutes, start ka anay sa naba. Okay? Tapos pangatlo is pray not only when you are in trouble. Ganyan kasi ang kadalasan na ginagawa natin. Kapag meron ng mga pagsubok, problema, doon pa tayo magpe-pray. Wala na. Kung sa Bisaya pa na, ulahin na. Okay? So, pray not only when in trouble. Okay? But, because you love God, so ahead of time pa, pray ka na. Kaya nga kanina, mangkot ako na kaninang umaga, nag-pray ka ba? Kung nag-pray ka, sige, pwede ka mag-like or mag-heart or mag-comment ka doon sa comment section na nag-pray ako kaninang umaga. Okay?
So, amo na ang una natin. Una is loving God means desiring His presence. Pangalawa na tayo. Loving God means honoring His name and His will. Okay, so loving God means honoring His name and will. So verse 2, sabi niya dyan, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom comes, your kingdom come, your will be done. Your will be done. Okay? Now, tingnan muna natin. Okay? So, nabanggit dito yung salitang Father. Okay? Hallowed. So, tingnan natin kung ano po ba ang mga ibig sabihin nito. Now, sa Greek word ng Father is Pater. Okay? P-A-T-E-R. Pater. Okay? So, ibig sabihin nito ng Pater is intimate relationship. So, ibig sabihin, sabi ni Jesus Christ, kapag nag-pray ka, ganito yung pag-pray mo. Our Father, ibig sabihin, pag binanggit mo yung Father, meron kang tinatawag na intimate relationship sa Kanya. Okay? May relasyon ka sa Kanya. So, ibig sabihin, kapag may intimate relationship, closer kayo. Hindi yung tinatawag na nakadistansya. Okay? Hindi ibig sabihin ang na nakadistansya ka sa Diyos, may pagitan ka sa Diyos. Kundi intimate relationship, ibig sabihin closer. No? Lapit kayo, malapit kayo. So, ibig sabihin ng Panginoon, Our Father. So, yan ang sasabihin natin kapag nagpe-pray tayo. Okay? So, Pater, ibig sabihin meron kang intimate relationship sa Panginoon. So, amo na. Ang pangalawa is hallowed. Ano po ba ang ibig sabihin ng hallowed? Sa Greek word is hagiaso. Okay? Hagiaso. Ang meaning naman ng hagiaso is to honor. To honor. To honor, ano pa? To sit apart. And, ito yung maganda. Yung ano ang ibig sabihin ng hallowed is to treat us holy. So, ibig sabihin, yung kinakausap mo, tandaan po natin, isa pong Diyos. Siya po ay holy, banal. Tayo, yun ang problema. Tayo, makasalanan tayo. Okay? Makasalanan tayo. So, kapag nagpe-pray tayo, humihingi talaga, dapat humble, papagkumbaba tayo. Kasi, yung kinakausap mo ay Diyos. Banal. Holy. Okay? So, ano ang dapat natin obrahon or gagawin natin, mga abyan, kapag nag-pray tayo? Ito yon. Ang prayer, kapag nagpe-pray ka sa Panginoon, may mga bagay yan na magagawa natin. Now, 3 bagay. Okay? Kung mahal mo ang Panginoon, so nagpe-pray ka. Pag nagpe-pray ka, nandito yung tinatawag na 3 bagay. Number 1 is, kapag nagpe-pray ka sa Panginoon, nakikipag-usap ka sa Panginoon, nagwo-worship ka sa Kanya. Okay? Nagwo-worship ka sa Kanya. Kapag nakikipag-usap ka sa Panginoon, okay? Nag-pray ka sa Panginoon, okay? Ibig sabihin, sinusunod mo kung ano yung gusto ng Panginoon. Okay, ibig sabihin, God's will first. So, ang gusto ng Diyos sa atin ay mag-pray, mag-communicate sa Kanya. Okay, so una, kapag nag-pray tayo sa Panginoon, ibig sabihin nagwo-worship tayo sa Kanya. Pangalawa, sinunod natin kung ano yung gusto niya. Okay? Ito yung pangatlo, dapat sa prayer natin, hindi puro Lord, give me. Kasi ganyan kadalasan yung prayer eh. Hingi. Palagi nang hingi. Lord, bigyan mo ako. Lord, bigyan. Lord, bigyan mo ako. Lord, give me. Hindi. Okay. Ang gagawin natin, first, worship siya. Tapos, yung gusto niya ang unahin natin. Okay? Now, tingnan mo si Jesus Christ sa Garden of Gethsemane sa Luke chapter 22, verse 2.
verse 42. Sabi niya doon sa kanyang prayer, "Not my will but yours be done." Kita mo? Not my will. Ibig sabihin, hindi yung kagustuhan ko. Prayer ito ni Jesus sa Ama. Okay, God the Father. Okay? So, not my will but yours be done. Ibig sabihin, yung masusunod yung sa inyo. Okay? So, yan po, kapag nagpipray tayo, nag-worship tayo sa Panginoon, tapos inuuna natin yung kagustuhan ng Panginoon, hindi yung kagustuhan natin na, Lord, give me. Now, sabi ni Billy Graham, kung kilala niyo niya ito si Billy Graham, kung titingnan niyo yan sa Reels, sa Facebook, sa TikTok, na lalabas yan yung mga preaching, may mga quote na ginapalabas sa Reels, no, kay Billy Graham. Sabi niya, ni Billy Graham, prayer is simply a two-way conversation. A two-way conversation between you and God. So, amo na, nakikipag-usap ka sa Panginoon between you and God. And also, sabi ni John Piper, prayer is not asking God to do what we want. Okay, tandaan po natin mga abyan ha. Totoo po ito. Prayer is not asking God to do what we want. Nagpipray tayo sa Panginoon, hindi yung tinatawag na kung ano yung gusto natin. Okay? Nagpipray tayo, ito yon. Sabi ni John Piper, prayer is not asking God to do what we want. It is asking God to do what He wants. Ibig sabihin, kapag nagpipray tayo sa Panginoon kung ano yung gusto niya. Okay? Kung ano yung gusto niyang matabo. Okay? So, it is asking God to do what He wants. So, hindi yung kagustuhan natin. Ganun pala mga abyan ang prayer. Tandaan po natin yon. So, ano ang lesson natin? Okay? So, kapag nagpipray tayo sa Panginoon, ibig sabihin na sinusurrender mo yung sarili mo sa Kanya. Okay? Sinusurrender mo yung sarili mo sa Kanya. Now, in application naman tayo. Sa prayer, ito dapat ang gagawin mo kapag nagpipray ka. Okay? Una, Lord, gamitin mo ako. Yan. Okay? Lord, gamitin mo ako ngayong araw na ito. Okay? Na meron akong ma-sharean na tao kay Jesus. Ganyan. So, yan, will ng Panginoon yan kasi gusto ng Panginoon na ma-sharean yung tao kay Jesus Pangalawa, Lord, i-align mo ang tagipusoon ko sa kagustuhan mo. Yan ang dapat i-pray natin. Kapag ganyan ang prayer natin, matutuwa talaga ang Panginoon. Okay? So, yan po ang pangalawa natin mga abyan. Balik po na tayo. Pinakauna, loving God means desiring His presence. Pangalawa, loving God means honoring His name and His will. Pangatlo, okay, dito na tayo sa pangatlo. Loving God means trusting Him daily. Trusting Him daily. So, sa number 3 sa verse 3 naman, ito yon. Okay, number 3. Sa verse 3, give us this day our daily bread. So, ito ba yung, ano ba ang pagkaintindi natin? Yung, Lord, ibigay mo yung aming pangangailangan. Ito ba yon? Okay? Or, Lord, ganito kasi yung prayer mga biyan na, Lord, kailan pa ba ako magiging manggaranon? Yung mga ganyan. Nako, talagang hindi po ito yon ang ibig sabihin na give us this day our daily bread. So, tingnan po natin para maintindihan natin kung ano ini. Now, sa Greek word ng daily, okay? Sa Greek word is epousios, meaning enough for the day. Ibig sabihin, kapag nagpipray tayo sa Panginoon na ibigay niya sa atin ang enough para sa atin ngayon. Enough for the day.
Okay? Enough for the day. Ibig sabihin kung ano yung binigay ng Panginoon sa'yo, yun yung ang tanggapin mo. Hindi na yung naon man ini Lord, kulang man ini. Okay? Kulang man ini. So dapat, kung enough for the day, dapat magkaroon tayo ng tinatawag na dahil yan ang binigay sa'yo ng Panginoon, dapat mag-trust tayo sa Kanya. Maging dependent tayo sa Kanya. Na alam natin, pag tomorrow na naman, ipoprovide naman niya yung yung ating mga pangangailangan. Yun yung tinatawag na give us this day our daily bread. Enough for the day. Okay? So baka ang isipin natin mga abyan na nagpipray ka na, Lord, bigay mo sa akin yan. Ang Panginoon po alam niya kung ano ang exact needs po natin sa bawat isa. Ano gani ang daily? Ibig sabihin, enough for today. Okay? Enough for the day. Yan po. Okay? Tapos, dapat magiging dependence tayo sa Panginoon. Now, look at ang mga Israelite sa Exodus chapter 16. Okay? Nasa wilderness sila, umikot-ikot. Nag-ikot-ikot lang sila sa wilderness. Hindi sila makapagpunta doon sa promised lands. Exodus chapter 16. Ngayon, siyempre, nag-ikot-ikot lang sila doon, siyempre, magugutom ang tao. So, nag-provide ang Panginoon ng pagkain, yung tinatawag na mana. Okay? Mana, araw-araw. Kaya nga sinabihan ng Panginoon na wag na kayong mag-ipon. Okay? Wag na kayong mag-ipon. Ang mga Israelites, siyempre, wala sila yung tinatawag na, hindi sila depende sa Panginoon. So ang mindset nila, ito yung nangyayari. Nag-ipon sila ng pagkain. Alam mo naman, wala pa silang like for example, refrigerator that time. Siyempre kapag nag-iipon ka ng pagkain, yung pagkain mo talaga mapapanis. So anong nangyari? Nasira yung pagkain. Ibig sabihin, ang mga Israelite that time, parang yung naliliitan sa Panginoon na hindi makapag-provide. Pero yung mana na yun na yung provision na binigay ng Panginoon sa kanila. Na dapat maintindihan nila at maniwala sila sa Panginoon na hindi sila pababayaan. Pero ang ginawa nila, nag-ipon pa sila. Okay? So gusto ng Panginoon, enough for the day. Okay? Kain lang kayo. Kita mo na, mana, galing sa langit na blessing. Oh. So yan po. Okay? So araw-araw yan. Hindi lang naman tawag dito yung mana ang gin-provide ng Panginoon. Dahil disyerto, mainit, syempre nandun pa yung tinatawag na pillar of clouds. Tapos pagkagabi, meron pang fire. Oh, yan. Para makakita sila. Okay? So, araw-araw, sinusuplayan ng Panginoon ang mga Israelite that time. Pero, matigas talagang ulo ng mga Israelite. No, kahit anong pinapakita ng Panginoon na kapangyarihan para sa kanilang mga pangangailangan, kunti pa din yung kanilang paniniwala. No? So, ganyan mga abyan. Tandaan po natin, sinabi ng Panginoon, humingi ka sa Panginoon ng enough for you. Enough sa mga pangangailangan natin. Hindi yung greedy, yung sobra-sobra. Kasi ayaw ng Panginoon yan. Okay? Now, tingnan po natin dito. Now, pwede nyo po itong i-search mga abyan, si George Mueller. Masisearch nyo po yan. Sa Google, makikita nyo yan. Okay. Now, si George Mueller, ang trabaho niya that time is nag-aalaga siya ng mga ulilang mga bata. Okay. Sa orphanage. Okay. So, walang funds. Okay. Walang funds. Pero, itong si George Mueller, araw-araw itong nagpipray sa Panginoon. So, may mga pagkakataon na walang pagkain. O, siyempre, marami siyang inalaga ng mga bata. Paano yan? Mamamatay yung mga kabataan. Walang pagkain. Pero ito yung nangyari. Dahil palagi siyang nagpipray sa Panginoon, biglang may dumating na donasyon. Okay?
biglang may dumating na donasyon. Ang tanong, saan nanggaling yon? Okay? Ano ang way na ginawa ni George Mueller? Yung tinatawag na pag-pray. Okay? Yung tinatawag na pag-pray. Now, marami po dito no, na mga awitin, like for example sa hymns, na pwede nating maibahagi sa buhay ni George Mueller. Number 1, ito, Sweet Hour of Prayer. Okay? Sa hymns yan. Okay? Sweet Hour of Prayer. Now, ano po ba ang ibig sabihin nito? Tungkol po ito sa tinatawag na joy sa pakikipag-usap sa Diyos. Si George Mueller, anong ginawa niya? Araw-araw siyang araw-araw siyang nakikipag-usap sa Panginoon, araw-araw siyang lumalapit sa Diyos sa pag-pray. Kaya yung prayer ang naging source ng kanyang strength at saka yung tinatawag na provision. Okay, sweet hour of prayer. Tungkol ito sa joy ng pakikipag-usap sa Panginoon. Ang tanong, happy ka ba kapag nakikipag-usap ka sa Panginoon? Yan. Okay? So pangalawa, sweet hour of prayer. Pangalawa na awitin, no, sa hymns, what a friend we have in Jesus. Oh, kita mo na? What a friend we have in Jesus. Okay? Ang first stanza nan is, what a friend we have in Jesus, all our sins and grief to bear, what a privilege to carry everything to God in prayer. Okay? Mismo sa buhay ni George Mueller, dinala niya ito lahat sa prayer. Okay? Dinala niya lahat ito. Kapag walang pagkain ang mga bata sa orphanage, hindi siya nanghihingi ng tulong sa tao. Wow, grabe si George Mueller, no? Okay? Hindi siya agad-agad humihingi ng tulong sa tao. Tayo, iyan ang problema kasi sa atin. Okay? Mga listeners and viewers natin ngayong hapon. Kapag may problema tayo, doon agad tayo lumalapit sa kaibigan natin, sa pamilya. Okay? Imbis na masolusyonan sana yung problema, nadagdagan pa yung problema. Kasi lumapit ka doon agad-agad. Si George Mueller, kapag walang pagkain, may problema, okay, hindi siya lumalapit sa tao, hindi siya humingi sa tao. Dumediretso siya sa Diyos. Hindi ba? Kita mo? Amo na ang kanami. Dumediretso siya sa Diyos. Tayo kasi, tao yung agad ang lalapitan natin. Pero kung uunahin mo ang Diyos, okay, hayaan mo na itong mga friends or pamilya mo or close friend mo ang gamitin ng Panginoon upang matulungan yung problema mo. Ang Panginoon na bahala kung ano yung gagawin niya, kung sinong gagamitin niya upang matulungan yung problema mo, upang ma-solve yung problema mo. Ganyan ang gagawin natin mga abyan. Huwag ka munang agad-agad lalapit sa tao. Lapit ka first sa Panginoon. Sabihin mo lahat ng problema mo. And hayaan mo ang Panginoon na gagawa ng paraan upang ma-solve yung problema mo. Okay? So ano pa? Ano pa dito? Okay. Great is thy faithfulness. Okay? Ito yung theme sa buhay ni George Mueller, daily provision. Okay? At tamang-tama sa Luke chapter 11 verse 3. Give us this day our daily bread. Okay? So, araw-araw, nararanasan ni George Mueller yung tinatawag na faithfulness ng Panginoon. Tanong, faithful ba ang Diyos sa buhay mo? Okay, mga abyan, faithful ba ang Panginoon sa buhay mo? Pang-apat, ito,
Pang-apat, I need thee every hour. Na, kita mo na, I need thee every hour. Okay? Ano ba ang kailangan mo? So, sa kanta, walang iba na kailangan na ang Panginoon. Okay? So, walang iba din na kailangan natin dito sa mundo, walang iba kundi ang Panginoon. Baka sabihin mo, I need money every hour. Kailangan talaga natin ng pera. Okay? Hindi masama po ang pera, ha? Okay? Pero, tingnan mo kung sino ang nagmamay-ari ng mga blessing na ito. Walang iba kundi ang ating Panginoon. So, kapag nandyan ang Diyos sa buhay mo, lahat po yan, ibibigay yan ng Panginoon. Okay? So, wala na tayong iba pang kailangan kundi ang Diyos mismo. Okay? So, yan. Give us this day our daily exact, no? I need thee every hour. Now, yan po ang pangatlo natin mga abiyan, okay? Pangatlo natin is loving God means trusting Him. Okay? Now, sabi dito ni Matthew Henry, okay? Sabi ni Matthew Henry, those who live by faith must live day by day. Okay? So, pahabol kay Matthew Henry. So, ano po ang lesson natin dito? Ang lesson natin is prayer shows trust in God's provision. So, yan po ang lesson natin. Now, in application, may dalawa ka bagay. Unang-una, ibigay mo ang worries mo sa Panginoon. Okay? Ibigay mo ang worries mo sa Diyos. Yung problema, ito, lahat naman tayo nagkabalaka. Yes. Okay, gakabalaka kung anong gagawin bukas or saan tayo hahanap ng pagkain para sa pamilya bukas. Gakabalaka ang tao. Pero, simple lang ang gagawin. Ibigay mo ang worries mo sa Diyos. Sa anong paraan, Pastor? Pray. O, dun mo, lahat i-poured out mo. Pangalawa, pray daily. Okay, daily, ibig sabihin, araw-araw. Hindi naman ibig sabihin na oras-oras ka mag-pray. Okay? Araw-araw. Okay? So, pray daily, not only kapag may problema, may crisis na dumating. Okay, so yan po ang pangatlo natin mga abyan. Pang-apat, and dito na tayo magtatapos. Pang-apat is loving God means seeking a clean and protected heart. So ito po yung verse 4. Forgives us our sins and lead us not into temptation. Okay, so tingnan natin kasi may salita dito na titingnan natin. Okay? So, number 1 dyan, makikita natin is forgive. No? Sa Greek word is apimai. Apimai, meaning to release. Okay? And then, pangalawa is to let go. To let go. Big sabihin, no? Itong prayer natin sa Panginoon na patawara kami sang amon nga mga kasalanan. Okay? Ibig sabihin, no? Kapag ikaw ay humingi ng kapatawaran sa Diyos, ang Panginoon naman ay faithful na magpatawad sa aton nga mga sala. Okay? To release and then to let go. Amo na ha, mga abyan. Tapos, ang pangalawa dito na salita is temptation. So, ano kaya itong temptation? Okay? Sa Greek word is perasmus. Okay, perasmus, meaning testing or trials. Okay, ang temptation po dito, hindi po yung tinitempt ka, like for example, na lalaki ng babae, ganyan. Or babae ang nagtitempt or lalaki ang nagtitempt. Hindi po yan. Ang temptation is testing
or trials. Okay, so ito yon ang mga testing sa atin. Okay? Mahal mo ba ang Panginoon? Okay? Mahal mo ba ang Diyos? Okay, kung mahal mo ang Diyos, ito yung ating number 1. Dapat lubayan mo na ang kasalanan. Okay? Lubayan mo na kasalanan. Ayaw na pag-uyati ang sala. Okay? Bakit? Ito mga abyan. Ang kasalanan, hindi siya magbibigay ng kasiyahan sa buhay mo. Ang kasalanan, yan ang magbibigay ng problema sa buhay mo. Kaya, i-let go na. Huwag uyatan. I-let go mo na. Release. Okay? Kung mahal mo ang Panginoon, lubayan mo na ang kasalanan. Or, magpalayo ka sa kasalanan. Pangalawa, humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Okay? Pag mahal mo ang Diyos, humingi ka sa Kanya. Siyempre, nagkakasala tayo kasi tao tayo eh. Hindi tayo perfecto. So, humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Tapos, humingi tayo ng protection. Okay? Proteksyonan tayo na hindi tayo matempt. Lalo't lalo na sa mga pagsubok. Okay? Testings or trials sa ating buhay. Humingi tayo ng protection. Okay? Now, ito, si David. No? Sa Psalms 51 verse 10. Okay, isa tong kanta, no? Sa Psalms 51, bago siya pagkatapos niyang nagkasala. Okay? So, ito yung kanyang prayer, no? Sa Psalms 51, sabi dito, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." O grabe si David, no? So, pagkatapos niya nagkasala, humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon. "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Okay? So, sabi ni Corrie ten Boom, "Don't pray when you feel like it." Okay? So, mga abyan, ito yung i-ano ko lang sa inyo ha. Baka nagpe-pray ka dahil gusto mo lang. Dapat hindi yon. Okay? Nagpe-pray ka dahil may appointment ka sa Panginoon. Hindi lang yung gusto mo lang. Okay? Mali yun. Parang napipilitan ka lang. Dapat nagpe-pray ka sa Panginoon dahil may appointment ka sa Kanya. Okay? So anong lesson natin? Prayer keeps our heart clean and strong spiritually. In application, number 1, confess your sin daily. Pangalawa, pray for protection from temptation. And also, guard i-pray natin na i-guard kag proteksyonan ang atin nga spiritual life. So, tapos na tayo mga abyan. In conclusion, with reflection. Okay? 3 lang kabagay mga abyan. Okay? Number 1. Okay? Number 1, kung mahal mo ang Diyos, bakit minsan hindi ka nagpipray? Okay? So, yan mga abyan ha. Kung mahal mo ang Diyos, bakit minsan hindi ka nagpipray? Oy, nakalimutan siguro. Pero mahal niya ang Panginoon. So, kapag mahal mo ang Diyos, dapat di mo talaga makalimutan. Okay? Pangalawa, prayer ba ang first response mo or last option na siya? Okay? So, prayer ba ang first response mo or last option na siya? Ay, last option. Okay? Pangatlo, relationship ba ang prayer mo or routine lang? Okay? So, yan po mga abyan ang reflection natin. Okay? So, sabi ni Oswald Chambers,
prayer does not fit us for the greater work. Prayer is the greater work. Hopefully mga abyan ang pulong sang Ginoo, no? Nga aton nga nadungog naton sini nga kapon tani nga di ta magkalipat. Kag hindi lang tani na sa aton lang tainga, kundi tani sa isa puso natin. Okay, ulitin natin, no? Loving God in prayer. Number 1, ulitin natin. Number 1 is loving God means desiring His presence. Pangalawa, loving God means honoring His name and His will. And then pangatlo is loving God means trusting Him daily. And pang-apat is loving God means seeking a clean and protected heart. Okay? Mag-pray tayo mga abyan. Let's pray. Father, we loving God and Heavenly Father, thank you so much, Lord, sining kahaponon, Lord. Thank you so much, Lord God, sa salita mo. Forgive us, Lord. There are many times when we become busy with many things that we forget to talk to you. Teach us to love you through prayer. And gaan mo man kami, Lord God, sang desire nga pangitaon gid namon, Lord God, ang imon nga presensya every day. Kagbuligan mo man kami nga magapati kami, magatrust kami, Lord God, nga ikaw gid ang magahatag sang amon nga panginahanglan. Kagbuliga man kami, Lord God, tudloi kami nga isurrender man namon ang amon nga kabuhi sa imo. Kagsundon namon ang ano ang gusto mo, Lord. Kagbuligi man kami, Lord God, nga tani ikaw magkabuhi sa amon. Kag magkabuhi kami, Lord God, nga clean heart, O God, before you. Now, pray ko, Lord God, sa mga listeners and viewers, subong nga hapon, Lord God. Nga tani, Lord God, ang prayer maging lifestyle namon, Lord God, sang amon nga kabuhi. Buligi man kami, Lord, nga di kami magkalipat. Kung tuod-tuod gid nga love ka namon, pangitaon ka namon, Lord God. Kung tuod-tuod nga love gid ka namon, makipag-communicate kami, makikipag-usap kami sa inyo. Lord Jesus, iniamon ang amon nga mga pag-ampo. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Okay. So, salamat mga abyan at tapos na tayo sa ating programa ngayong hapon. Okay, once again, no? Ang programa po natin ay Blessed Hope every Thursday, 3 p.m. with Pastor Jonathan Altes and yours truly, Pastor Ariel Esperat, nagsasabing, God bless you and bye.